Kamusta mga kalagim? Ako nga pala si Patrick. Pareho kami ng kuya ko na mahilig maglaro ng computer games. Ang panganay ko nga palang kapatid ay si Kuya Romeo. Nasa second floor ang kwarto ko. Sa taas ko naman sa third floor ang aking kuya. At sa baba o sa first floor ang kwarto nila mama at papa. Bahay at eskwela lang kami ni kuya. Yun nga lang ay may konting hilig sa larong basketball ang aking kapatid. Isang Sabado alas 9 ay nag-attend ng out of town despedida sila mama at papa para sa kanilang kaibigan na pupunta ng abroad. Kaya mga 2 araw pa sila bago makauwi. Dahil dito si kuya lang at ako ang tao sa bahay ng mga araw na yon. Habang ng gabing iyon ay inaantay ko siyang dumating galing sa kanyang paglalaro ng basketball, ay naghapunan na muna ako. Pagkatapos naman ito ay umakyat na rin ako sa aking kwarto upang ituloy ang aking nilalarong games. Mga 1 oras siguro ay dumating na si kuya. Dumaan pa nga ito sa harapan ng aking kwarto. Binati ko pa siya. Kuya, mukhang ginabi ka sa basketball ah. Biro ko sa kanya. Haha, oo nga, overtime. Lagi kasing tumatabla sa points ang kalaban. Dagdag pa nito habang nagpupunas ng pawis at nagpapahinga. 2-player tayo sa Switch mamaya? Tanong ko pa. Sige, pahinga lang ako at maliligo. Inakyat na nga ni kuya ang kapit niyang bola na ginamit nila sa laro. Lumipas ang mga oras kalagim at nakatulog pala ako. At pagmulat ng aking mata ay tahimik ang paligid. Nakita ko rin ang Switch console kong gumagana pa at hindi ko pala ito napatay dahil nakatulugan ko na nga. Pinatay ko na ang nilalaro kong games at tumingin sa orasan. 2:00 na pala ng madaling araw. Ilang sandali pa ay narinig kong may mga yabag sa taas ng kwarto ni kuya. At mga pagkilos na parabang ay ginagawa. Napatingin na lang ako at napagtantong may ginagawa pa ang aking kuya kaya gising pa ito. Sa isip ko ay naparami yata ang kain niya kaya hindi pa siya dinadalaw ng antok. Bumaba ako sa first floor para sana magsipilyo at maituloy na ang aking pagtulog dahil ayoko na rin namang yayain si kuya na maglaro dahil baka mapuyat naman ito at baka may ginagawa lang saglit doon sa kanyang kwarto at matutulog na rin mamaya. Nang ako ay nasa kalagitnaan na ng hagdan pababa ng first floor. Laking gulat ko nang makita kong himbing na himbing ang aking kuya na natutulog sa aming sopa sa baba. At hindi nga ito nakaligo at suot pa rin ang damit niyang pinanglaro ng basketball kanina. Aligaga ako ng mga oras na yon. Kung nandito sa first floor si kuya, sino ang nasa kwarto niya? Natigilan ako sa paggalaw. Nang mahimasmasin ako ay umakyat ako ng marahang muli hanggang sa pinto ng aking kwarto. Pinakinggan kong muli ang mga yabag at pagkalos ko sa kwarto ni kuya, ngunit hindi pa rin ito tumitigil. Sa pag-alala ko ay naisip kong baka napasok na nga kami ng isang magnanakaw at dumaan ito sa bintana. Hindi na ako nag-atubili at bumaba akong muli upang gisingin na ang aking kuya. Kahit nagulat ito ay sinabi ko pa din ang nangyayari. Kumuha si kuya ng pepper spray at kutsilyo sa drawer. Pagkatapos ay umakyat kami ng marahan papunta sa second floor. Kinabahan na rin si kuya dahil sa kwarto nga niya namin naririnig mismo ang tunog at mga kaluskos. Hindi ito tumitigil kaya sobra talaga ang kaba namin. Sinubukan na naming umakyat ng dahan-dahan. Nasa likod ako ni kuya dahil takot ako kung ano ang aking makita roon. Marahan kaming umakyat patungo sa kanyang hagdan. Nakita namin agad na bukas ang pinto ng kanyang kwarto at hindi namin maalis ang aming mata doon. Kahit nakabadong-kabado ay pinilit naming umakyat. Handa na si kuya sa hawak niyang pepper spray. Plano naming tsempuhan ang magnanakaw at doon kami aatake sa muka nang hinihinala naming kawatan nakapasok sa bintana niya. Nanlaki ang aming mata sa aming nakita.
pero hindi sa aming inaasahan. Bagkus mas ikinagulat pa namin ang aming nasaksihan doon. Kalagim, walang tao sa kwarto ni Kuya. Umugulong ang bolang pang basketball. Paikot-ikot ito na halos 7 segundo sa sahig ng kanyang kwarto, at ang kanyang pares ng tsinelas naman ay umuusad at umaangat na para bang mayroong may nagsuot nito at hindi namin nakikita. Bigla namang gumulong ang bola patungo sa amin. Kalagim nagtakbuhan kami ni Kuya pababa sa first floor at sa baba na kami natulog pareho. Lumipas ang isang buong araw. Ikinugulat nila Mama ang kwento namin ito habang sinalubong namin sila. Pero pagkatapos rin ng kwento namin ito, kinausap nila kami. Mga anak, hindi namin nabanggit sa inyo. Sabay nagkatinginan ang aming mga magulang. 3 sana kayong magkakapatid. Ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw ito sa isang aksidente. Ang unang anak namin ay si Arvin. 6 na taon pa lang ito nang madulas sa pangatlong palapag, diretso sa ikalawa. Mabilis ang pangyayari. Naglalaro ito ng bola na gumulong sa pintong hindi namin naisara. Hinabol ito ni Arvin at nalaglag siya sa paghabol dito. Hindi namin napansin dahil may hinahanap kaming laruan upang sorpresahin sana siya. Isang malakas na kalabog ang aming narinig na siyang gumulat sa amin ng mga oras na iyon. Habang umiiyak na nagkukwento sila Mama at Papa, natulala kami dahil mayroon palang ganong pangyayari na hindi nila ikinukwento sa amin. At marahil ay ayaw na nilang malaman pa namin ito. Dahil isang masakit na alaala at baka katakutan pa namin ng aming sariling bahay. Ganon pa man ay naisip ko na maaaring nagpaparamdam pa rin ang aming Kuya Arvin. Nagbabantay lamang siya at nagpapaalalang parte pa din siya ng aming pamilya. Ako nga pala si Stephen. Tatrabaho ako sa malaking kumpanya dito sa Quezon City. Outsourcing kami ng mga empleyado sa iba't ibang field. Hindi importante kung anong background, high school or undergrad ng college, ay posible basta may skills ay qualified, tinatanggap ng aming kumpanya. At isa akong patunay. High school graduate lang ako ngunit tinanggap ako ng supervisor ko dahil maganda daw ang aking ugali at handa akong matuto hanggang naging biyasa akong maging data analyst. Mahigit 6 months niya akong ginaid sa trabaho habang ako na lang ang gumagawa at proud ako sa kanyang kababaang loob sa mga empleyado. Isang araw ay nagkukwentuhan kami nung birthday niya. Hindi ko alam kung medyo lasing na siya. Ang buong pamilya daw niya, puwera sa kanya ay mga aswang. Kung gaano kalakas ang tawa ko ay kabaligtaran naman ng kanyang pagkatahimik na pagtanto ko na seryoso ang aking supervisor na si Boss Danny. Hindi naman ako basta maniniwala sa kanya dahil wala namang pruweba. Ako daw ay tinuturing niyang matalik na kaibigan at pinaalam niya sa kanyang mga kapamilya na meron siyang mabuting kaibigan sa Maynila. At ako ngayon, pati rin daw ang pangalan ko ay sinabi ni Boss Danny sa kanyang buong pamilya. Nang gayon ay hindi daw ako saktan kung mag-cross man daw ang aming mga landas.
Pinangako ko na hindi ko ipagsasabi ang sikretong ito sa kumpanya dahil nakasalalay dito ang buhay ng kanyang pamilya. Pero sa totoo lang, parang naisip ko na parang may sira sa ulo ang boss ko. Kaya daw nandito siya sa Maynila ay para ituloy ang desisyon ng mga magulang niya na wag nang pumatay at kumain ng laman ng mga tao. Buti na lamang daw ay nag-isip ang kanyang mga magulang na isa sa mga anak ay dapat manatiling tao na lamang upang hindi na dumami ang mga katulad nila sa makabagong mundo. Kaya nung nasa wastong gulang na daw siya ay nag-aaral siya ng mabuti at nagpakabait. Dahil dito ay nakapagtrabaho siya at talagang nagsipag. Subalit isang araw ay nangyari ang hindi inaasahan. Pinatawag si Sir Danny ng pinakabos ng kumpanya dito sa aming opisina. Nagulat nito nang ang madatnan niya ay ang panganay na anak ng may-ari. Pumanaw na pala ang pinaka may-ari ng kumpanya na nag-hi kay Sir Danny nung nagsisimula pa lang ang kumpanya namin. Kaya ang panganay niyang anak ang pumalit. Kung gaano kabait ang unang may-ari ay ganoon naman ang pagkakaiba nila ng kanyang panganay na anak at lagi itong galit sa mga empleyado niya. Hindi namin inaasahan na agad siyang ipatatanggal sa trabaho nang walang anumang kadahilanan kundi ang pagbabago daw sa management. 9 na taong nagsilbi ang boss ko para pagandahin ang takbo ng kumpanya, ngunit ganito lang siya trinato ng bagong amo namin. Kaya masakit man ang nangyaring ito sa kanya ay wala siyang magawa. Ayaw mag-retain ng bagong may-ari ng mga supervisors. Mahigit 4 silang nawala ng trabaho bigla. May kukunin pa sanang last pay at benefits ang aking boss. Ngunit na-frame up pa ito na nagnakaw at nakunat di umano ng CCTV. Pero sa tagal ko nang kasama ang aking supervisor ay sigurado akong hindi niya ito magagawa. Kahit anong pagpapaliwanag ng aking supervisor ay wala itong nagawa kundi tapusin na lamang ang kanyang nalalabing araw sa trabaho at pagpaalam na. Kitang kita sa mukha nito ang pagkalungkot at stress na dating masayahin kong boss. 1 linggo itong nag-overtime kahit wala nang sasahurin. Araw-araw ay nakikita ko itong nade-depress. Naawa ako sa aking boss kaya nung huling araw niya ay ibinigay ko ang aking buong sahod sa kanya. Hindi ako nag-alinlangan dahil siya ang tumulong sa akin na makapasok sa kumpanyang ito. Hindi ko alam na nung gabing yun na nagpaalam siya ay yun na pala ang huling araw din niya sa mundong ito. Umaga ko na nabalitaan ang mga pakalat na text ng aking mga kasamahan sa opisina. Nabundol daw ng sasakyan si Sir Danny nung huling gabi na siya ay papauwi na galing ng trabaho. Nalipat din ako ng oras ng pagpasok dahil gabi na daw ang shift namin. Dala ng pagbabago ng management sa opisina, 8:00 na ng gabi ang aking pasok. Habang ako'y naglalakad patungo na sa opisina, pansin kong parang may sumusunod sa akin. Bago pa man ako makalingon ay matutulis na kuko na ang nakaabang sa aking mga leeg at isang kamay na nakaabang sa aking braso. Napakalalim ng boses nito at hindi katulad sa normal na tao. Tinanong nito kung nasaan ang aming opisina. Itinuro ko na lang ito ng aking kamay at wala itong pag-aalinlangang lumundag na parang mabangis na hayop. Doon ko lang napagtanto na maaaring totoo ang sinasabi ng aking boss na si Sir Danny tungkol sa kanyang mga kamag-anak na aswang. Tila malakas ang pakiramdam nito at alam niya kung sino ang nakaalitan ng aking namayapang boss na si Sir Danny. Huli na ang lahat dahil bigla na lamang tumalsik ang ulo ng bagong may-ari ng kumpanya. Nagulat pa nga ako dahil sa aking harap mismo tumambad ang kanyang putol na ulo. Huli na nang umakyat ang mga pulis, karimari-marim ang dinanas ng aming bagong boss. Sana'y magsilbing aral ito na tratuhin natin ng maayos ang bawat isa, tao man sila o aswang. Sa takip ay may napansin akong gumulong na parang mga batong maliliit. Nang ito'y aking tingnang mabuti ay nagulat ako.
Dahil mga piraso ito ng ngipin, nagimbal ako dahil kumakalat pa ang dugo sa sahig. Kahit kinakabahan ako ay sinilip ko ang loob ng masangsang na basurahan. Dahil na rin sa aking pagka-curious, sa bukana ng basurahan ay agad ko namang naaninag ang hawakan ng isang itak na nagkalat pa ang dugo rito. Nang ako'y makadungaw na ng tuluyan sa loob ng basurahan, ay tumambad sa akin ang kakilakilabot na itsura ng laman nito. Alas 2 ng madaling araw, nag-celebrate kami nang manalo sa isang Battle of the Bands sa isang probinsya na hindi ko napapangalanan pa. 4 kaming magkakabanda. Ako, si Jack, ang gitarista, si Louie na drummer, Arnold na bassist, at ang aming vocalist na si Renren, na siya namang nanalo na best vocalist ng gabing ito. Lumabas muna si Renren para magyosi at pagkatapos ay babalik din daw at magiinuman na kami sa bahay na aming nirentahan ng isang gabi para man lamang may matulugan at kinaumagahan ay babalik na din sa Maynila pagkatapos ng contest na ito. Sa aming 4 ay ako ang hindi mahilig uminom, kaya madalas ako ang tagabili ng alak o tagatagay. Nang bigla kaming maubusan ng beer, agad naman ako nagpresinta na lumabas para makalanghap din ang simoy ng hangin ulit at makaunat. At saka baka nandoon din sa tindahan si Renren. Sabay na kaming babalik ng bahay pagbili ko din ng alak. Gusto ko din kasing umiskapo sa tagay. Nang ako'y makalabas ng bahay at hawak ng 2 basyo papunta sa tindahan, ay may napansin akong basurahan. Sa di kalayuan, madadaanan nito ang tindahan na aking pupuntahan. Napakasangsang nito habang ako'y papalapit na. Kaya pala, pansin kong nakabukas ang takip. Upang hindi na umalingasaw pa ay kinuha ko ito sa lapag. Ngunit sa takip ay may napansin akong gumulong na parang mga batong maliliit. Nang ito'y aking tingnang mabuti ay nagulat ako. Dahil mga piraso ito ng ngipin, nagimbal ako dahil kumakalat pa ang dugo sa sahig. Kahit kinakabahan ako ay sinilip ko ang loob ng masangsang na basurahan. Dahil na rin sa aking pagka-curious, sa bukana ng basurahan ay agad ko namang naaninag ang hawakan ng isang itak na nagkalat pa ang dugo rito. Nang ako'y makadungaw na ng tuluyan sa loob ng basurahan, ay tumambad sa akin ang kakilakilabot na itsura ng laman nito. Ang dulo pala ng itak na ito ay nakabaon pa sa ulong pugot ni Renren na nanlilimahid pa sa kanyang sariling dugo. Halatang ang bibig nito ay hiniwa pa hanggang nabiyak at nawasak. Pati ang ngipin nga rin ay naggandalaglagan pa. Labis ang aking pagkatakot at naibagsak ko pa ang boteng aking dala. Agad naman akong tumakbo pabalik at ikwinento ang lahat ng nangyaring ito kay Louie at Arnold. Na-report na ito sa pulis at napag-alamang isa sa mga banda mismo doon sa probinsya ang may gawa nito. Nang makita sa cellphone na nirecord pa ng isang tao doon sa tindahan bago ito ay patayin rin ng mga salarin. Ang katawan ni Renren ay natagpuan rin pagkatapos ng 2 araw. Doon pala itinapon ito sa kabilang baryo. Halos agnas na rin ang kanyang katawan. Nilalangaw at inuuod na rin ito kaya napakabaho na at natagpuan. Sinabi ng mga kabanda nito sa pulis na matagal nang magkakilala si Lawrence at si Renren at dating magkabanda pa. Ngunit lulong pala sa bisyo itong si Renren, lalo na sa alak at droga, kaya isang araw ay nakagawa ito ng hindi maganda. Galing sa grocery si Lawrence at ang 13 taong gulang na bunsong kapatid na babae lamang ang naiwan sa bahay. Nagulat si Lawrence nang makitang kumaripas ng takbo si Renren palabas ng bahay nila mismo. Gayong hindi naman alam ni Lawrence kung bakit ito narito at hindi rin siya tinawagan ng kabanda. Dali-daling pumasok ng bahay si Lawrence at gulat na ito nang makitang nakahandusay ang bunsong kapatid na kumakalat pa ang dugo galing sa ikalawang palapag. Nakapagsalita pa ito bago malagutan ng hininga at sinabing hinahanap siya ng kabandang ito na parang nasisiraan pa ng bait nung pumasok ng kanilang bahay.
Madalas humiram ng pera si Renren sa mga kabanda nito, higit sa lahat ay kay Lawrence. Lalo na pag wala ang ama niyang konsentidor na nagbibigay sa kanya ng pangbisyo niya. Marahil ay napagtagpi-tagpi na ni Lawrence kung bakit ito nagpunta sa kanilang bahay ay upang mangutang ng kanyang pangbisyo. Ngunit nabigo itong magilap siya, pinigilan ng kanyang bunsong kapatid habang umakyat sa ikalawang palapag. At doon ay nalaglag ito na ikinakritikal ng kanyang buhay at ikinamatay. Labis ang pagdadalamhati ni Lawrence sa bunsong kapatid na siya nang nag-alaga ng 9 na taong gulang pa lamang ito. Ang mga magulang kasi nila ay maagang naghiwalay. Sinusustentuhan na lamang sila ng mga ito na nasa magkaibang pamilya na rin. Kaya't ang bunsong kapatid na si Emily ang kanyang natitirang pamilya. Dagdag pa ng kabanda ni Lawrence na ang ama ni Renren ay kilalang maimpluwensya at may posisyon sa kanilang barangay. At dahil dito ay hindi pinaniwalaan si Lawrence nang ilahad niya ang lahat ng nangyari sa mga otoridad. Huli na nang malaman niya na kinonsyaba pala ng ama ni Renren ang mga ito para hindi paniwalaan ang insidente. Naguho ang mundo ni Lawrence na puno ng galit at sikulot ang kanyang damdamin. Pagkatapos ng halos isang taong pagluluksa ni Lawrence, ay nagbalik ito sa pagbabanda. Tinulungan namin siyang makabangon ulit, ngunit hindi na naging masigla ito tulad ng dati. Isang araw ay nang may practice ang banda, ay nakita ni Lawrence ang isang poster. Nakalagay dito na Battle of the Bands. Nang makiusyoso kami ay nakita namin ang picture ni Renren. Kinabahan kaming lahat. Hindi namin alam kung anong iniisip ni Lawrence, pero mukhang ginanahan si Lawrence nang kami ay mag-practice ng araw na yon. Hindi naman kami nag-isip ng kung ano. Nagulat kami nang bigla niyang sinabi na sasali daw kami sa Battle of the Bands na yon at dadayuhin namin ang lugar. Nang dumayo na nga kami sa probinsyang ito pinili ni Lawrence na tumugtog ng una sa lahat ng banda kahit na konti pa lang ang tao. Medyo aligaga kasi ito bago pa man magsimula ang tugtugan na parang may hinahanap ito, at nang matapos na nga kaming tumugtog bigla itong nawala at hindi namin alam kung saan ito nagtungo. Kahit tapos na ang tugtugan ay hindi pa rin namin siya nakita hanggang sa napadpad kami sa isang tindahan. At ang naabutan na lamang ay papalapit na si Lawrence kay Renren. Ngunit inunahan ni Renren si Lawrence ng isang suntok na parang nakatunog ito sa isang panganib na paparating. Natumba si Lawrence at parang pinagtawanan pa ito ni Renren sa nangyari. Ang hindi namin inaasahan ay ang pagbitbit ng patalim na dinampot ni Renren sa may tindahan. Nagulat ang may-ari at wala itong nagawa. Nagtangka kaming tumakbo at saklolohan si Lawrence. Ngunit may kakaibang nangyari. Hindi na ituloy ni Renren ang tangkang pananaksak sa dating kabanda. Bigla itong natigilan at napaupo na hindi namin alam kung bakit. Parang natakot ito at nanlaki ang mata na nagbigay kay Lawrence ng panahon para makabangon sa pagkakahilo nito sa suntok ni Renren. Agad nitong inundayan ng saksak si Renren sa leeg na agad nitong ikinabigla, at pagkatapos nun ay hindi na tinigilan ni Lawrence ang pagtaga kay Renren na parang sinapian ito ng kung ano. Lahat kami ay natulala na lang dahil hindi namin lubos maisip na kayang gawin ito ni Lawrence kay Renren sa sobrang galit. At yan ang salaysay sa amin ng kabanda ni Lawrence na si Jikoy at ng kanyang mga kabanda nung araw na yun. Hindi namin alam na ganoon pala kalalim ang away ng dalawang magkabanda. Hindi namin masisi si Lawrence, dala ng matinding kalungkutan at galit na dinanas nito sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Shoutout nga pala kay Mikey na laging nanonood sa ating channel. Shoutout din kay Zay Nazay at kay Ma'am Mary Joy Marabiles, kay Ma'am Rowena De Leon Nuwas. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa Tres Maria Stories at kay Nut Aquino. Check nyo po yung channel nila. Shoutout kay Sketchy at saka kay TBS Animation. Check nyo rin po yung channel niyan, magaganda yung animation. Shoutout sa Pagkagat ng Dilim, Web Jamoto TV. Shoutout sa iyo, tsaka kay Condesa. Yan, nag-iingay sa channel natin lagi.
Shoutout din natin ang bandang site. I-check nyo po ang kanilang channel. Ilalagay ko sa description. Maraming salamat para sa mahilig sa metal. I-check nyo po ang kanilang page.